Okay, let's go to our second video, no? We are going to read Galatas, no? Galatas sa Spanish, okay? Galatas, no? Galatas Kapitulo 5. Galatas Kapitulo 5, no? That's what we're gonna read, alright? Galatas Kapitulo 5, Kapitulo 5, versikulo 16 hanggang 26. Oh. We read more chapter in this one, okay? Because I see more message here to remind us, no? To guide us, okay? So we're gonna read Galatas, página 5, versikulo 16 hanggang 26, okay? Here is the message. Digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis, no, los deseos, no, de la carne. Versículo 7, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y esto si opinen entre sí para que no hagáis lo que seréis, ¿no? Que seréis, ¿no? Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, estáis bajo la ley, ¿no? Versículo 19, ¿no? Y manifiestas, ¿no? Son las obras de la carne, y son adulterio, fornicación, mundicia, lascivia, ¿no? Lascivia. Versículo 20, ¿no? Idolatría, hechicerías, enemistades, ¿no? Pilietos, celos, iras, contendas, disociaciones, herejías, ¿no? Herejías, ¿no? Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, ¿no? Orgías y cosas semejantes, extra acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿ok? Versículo 22, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿ok? Versículo 23, ¿no? Mansedumbre, templaza, contra tales cosas no hay ley, ¿no? Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos, ¿no? También por el Espíritu. Versículo 20, estas versículos, no os haganos, ¿no? Benagloriosos, irritándonos unos y otros, y envidiándonos, ¿no? Unos y otros, okay? Yan ang sinasabi, no? Now, let's go to the other scripture chapter verse, no? Punta tayo sa ating Ephesians, no? Ephesians chapter 5 verse 21 to 25, no? Ephesians chapter 5 verse 21 to 25, no? Submitting yourself to one another, no? And in the fear of God, no? Submitting yourself to one another, no? In the fear of God, okay? Verse 22, wives, submit yourself unto your own husband as unto the Lord, no? Verse 23, for the husband is the head of the wife, no? Even as a chief, no? Even as a Christ in the head of the church, no? And he is the Savior of the body. On verse 24, therefore, as the children is subject into Christ, so let the wives be go their own husband in everything, okay? Verse 25, no? Husband, love your wives, no? Even as Christ also loved the church and gave himself for it, okay? Verse 20, yun yun, verse 25 tayo, no? So, sama natin yung 26, no?
that he might sanctify and cleanse it, no, with the washing of water by the word, washing by the word, okay, sa pamamagitan ng tubig at salita, okay. Dito tayo sa Tagalog verse, no, Efeso 5:5, versikulo 21 hanggang 26, no. Yun ang ginawa natin, dinagdag natin yung 26, okay. So, basahin natin sa mga taga-Efeso 5:5, versikulo 21 hanggang 26, no? Napasakop kayo sa isa't isa, no? Sa takot kay Kristo. Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo, versikulo 22. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, no? Sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon, no? Versikulo 23, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan, okay? Versikulo 24, dadapat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae, no? At ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay, okay? Versikulo 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, no? Ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Versikulo 26, no? Upang kanyang pakabanalin ito na nililinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, no? Tubig na may salita, okay? Basbas, parang gano'n, okay? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read, no? Efesios kapitulo 5, versikulo 21 hanggang 26, oh. Somiteos, no, unos e otros en el temor de Dios, no. Versículo 22, las casadas están sujetas a sus propios maridos como el Señor. Versículo 23, no, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es Salvador, ¿no? Versículo 24, ¿no? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, ¿okay? En todo, ¿no? En todo, ¿okay? En todo, ¿no? Versículo 25, ¿no? Maridos, amad a vuestras, ¿no? Mujeres, así como Cristo amó y la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, okay? Iyan yung sa Spanish, no? Ang ating Ephesians kapitulo 5, versikulo 21 hanggang 26, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa ating Ephesians chapter 6 naman, no? Ephesians chapter 6, no? Tignan natin dito, baka ito yung Ephesians na, no? Yung binasa natin, no? Kasi may nakitang Ephesians dito, no? Okay. So, ito pa, yung babasahin pa siguro natin, no? Ito na nga yung babasahin natin, okay? Sinilip ko na para hindi natin malakdawan yung ating devotion healing prayer, no? So, Ephesians chapter 6, no? Ephesians chapter 6, no? Verse 11 to 15, no? Ephesians chapter 6, verse 11 to 15. Put the whole armor of God, no? That ye may be able to stand against the wiles of the devil, no? Verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness and this world, against spiritual wickedness in high places. So, in high places, okay? In high places, oh. Excuse me, no? Sabi ito, for wrestlers not against flesh and blood, no, but against principalities, against power, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. No? Verse 13, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Okay?
Verse 14, okay? Stand therefore up, no? Having your lions, no, girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. On verse 15, no? And your feet stood, and your feet should with the preparation of the gospel of peace, no? Verse 6, yan, no? The gospel of peace, no? Sama natin ang 16-17. Above all taking the shield of faith, no, wherewith you shall be able to quench all that fiery darts of the wicked. Okay? Verse 17, no, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, no, which is the word of God, no, which is the word of God. Okay? Sinama natin yung 16-17, no. So naging 11 to 17 na, okay? 11 to 17 na, okay? Now, let me read in Tagalog version, no? Mga taga-Epeso, pahina 6, versikulo 11 hanggang 17, okay? Sama natin yung verse 18, no? Para maganda, no? Verse 18, okay? Praying always with all prayers and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Supplication for all saints, okay? Yan ang sinasabi, no? So, nagawa natin 11 to 18, no? 11 to 18, okay? Alright, basahin natin sa Tagalog, mga taga-Epeso, pahina 6, versikulo 11 hanggang 18, okay? Hanggang 18, no? Ito sinasabi, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos, no? Upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng diablo, okay? Versikulo 22, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Okay? Versikulo 23, dahil dito'y magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos, no? Upang kayo'y mga katagal sa araw na masama, at kung magawa ng lahat ay magsitibay, okay? Versikulo 14, no? Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang at ang may bigkis na katotohanan na may sakbat na bait, na may sakbat na baluti ng katuwiran, okay? Versikulo 15, at ang inyong mga paa ay may pangyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Versikulo 16, bukod dito ay tataglin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na salugi ng masama. Versikulo 27, at magsikuha rin man kayo ng turbante ng kaligtasan at tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Versikulo 28, na magsipanalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katsagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Daing at patungkol sa lahat ng mga banal para sa kaligtasan, ibig sabihin. Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Efesios kapitulo 6, versikulo 11 hanggang 18, okay? Vestidos di toda la armadura de Dios, no, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, no? Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, no, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13, no, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, no, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, no.
Versículo 15, ¿no? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, ¿okay? Versículo 16, ¿no? Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos, ¿no? De fuego del maligno, ¿okay? Versículo 17, ¿no? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Versículo 18, ¿no? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y valiendo en ello con todo perseverancia, ¿no? Y súplica por todos los santos, ¿no? Yan ang sinasabi sa Spanish, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, okay? Dako ulit tayo sa iba nating kuan. Babasahin na ngayon natin ang sinabi ko sa inyo dito sa Devotion Healing Prayer, no? 1 yearly book, no? Calendar of Devotion Healing Prayer, no? Just give me God, just give me Jesus, no? Arm and ready, no? Yan yung sa Ephesians chapter 6 verse 11 to 18 ang binasa natin, okay? Here is the message, no? In the Devotion Healing, arm and ready, no? Just give me Jesus, arm and ready, no? Put the full armor of God, no? So that you will be able to stand firm against the scheme of the devil, no? Ephesians chapter 6 verse 11, no? We read verse 11 to 18, no? Lost as aspect, no, of everyday life contribute to overwhelm, but there's another aspect that's not often recognized, no? The scheme of the devil, no? If you're a believer of Christ, no, you have an enemy that lurks around just waiting for the perfect chance to devour, no, you. How does he try to trip you up, no? With plenty of devious scheme, okay? Fortunately, you're not left helplessly, no? Helplessly on your own. To full armor of God will help you stand firm against this scheme. And what is this armor? Paul detailed the armor of Ephesians chapter 6, no? Stand firm then with the belt of truth, no? Buckled around your waist, no? With the breastplate of righteousness in place, no? And with your feet, no? Fitted with the readiness that comes from the gospel of peace, no? In addition to all this, no? Take up the shield of faith, okay? With which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one, no? Take the helmet of salvation and the sword, okay? The evil one, take the helmet of salvation and the sword, okay? Of the Spirit, which is the word of God, no? Which is the word of God, no? Sa ating verse 14 to 17, yung binasa natin hanggang 18 pa, no? When you put on this full armor of the Lord, provides you'll be able to stand firm, okay? No? Kapag daw ginamit mo yung armor of God ng Panginoon, kaligtasan, no? Yung kanyang mga salita, no? O yung mga breastplate, may kaligtasan ka, no? Ang sabi niya rin, take the helmet of salvation of the sword, no? Of the sword, no? Of the Spirit, no? The sword of the Spirit, no? Which is the word of God, no? Verse 14 to 17, no? No? When you put on this full armor of the Lord, provides you be able to stand firm, no? Father, thank you for preparing me for battle, for providing so much valuable armor. Help me stand firm against the scheme of the devil, okay? Yan ang ating Ephesians, no? Chapter 6 verse 11 to 18 na binasa natin, okay? Hindi lang 5 kundi 7 pa yata, 8, okay? 11 to 18, okay? Hindi lang 5 kundi 7 o 8, okay? Now let me read that in Spanish, okay? Okay, let's go to continue another scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa Philippians, no? Philippians chapter 2 verse 3 to 7, no? Philippians chapter 2 verse 3 to 7, okay? Chapter 2 verse 3 to 7, no? Here is the message, no? Let nothing be alone through strife of vainglory
but in lawlessness, no, of mind, let each esteem other better than themselves. Oh. Verse 4, no, look not every man on his own things, no, but every man also on the things of others. Oh. Verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Oh. Verse 6, no, who being in the form of God, no, through it not robbery to be equal with God. No, eh? Verse 7, no, but made himself no reputation, and took upon him the form of servant, no, and was made in the likeness of men. Okay? Yan ang sinasabi ng ating Philippians chapter 2 verse 3 to 7. Okay? Now let me read in Tagalog version. Okay? Tagalog version. Okay? Mga taga Pilipos, pahina 2, versikulo 3 hanggang 7. Okay? Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kaniyang sarili. Okay? Versikulo 4, no? Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kaniyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Okay? Versikulo 5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y kay Kristo Jesus din naman. Okay? Versikulo 6, no? na siya'y bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Okay? Versikulo 7, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Okay? Yan ang sinasabi, no? Nakitulad sa mga tao. Let me read in Spanish. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish. No? Filipenses capítulo 2 versículo 3 hanggang 7. No? Filipenses capítulo 2 versículo 3 hanggang 7. No? Nada hagáis por contienda y por vanagloria, antes bien con humildad, no? Humildad, estimando cada uno a los demás como superiores el mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Versículo 5, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual y Dios como cosa que apernarse. ¿Okay? Versículo 7, no, sino que si despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante y los hombres. Okay? Iyan yung ating Filipenses kapitulo 2 versikulo 3 hanggang 7, no? Now let's go to the other scripture chapter and verse, no? Let's go to our 2 Timothy, no? 2 Timothy chapter 2 verse, no? 2 Timothy chapter 2 verse 22 to 26. Okay? 2 Timothy chapter 2 verse 22 to 26. Okay? Here is the message, no? Pray also youthful lust, no? But follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart, no? A pure heart, no? Purong puso, malinis, no? Ibig sabihin pure heart, no? Verse 23, no? But foolish and unlearned question avoid, no? Knowing that they do gender strife. Okay? Verse 24, no? And the servant of the Lord must not strive. Okay? But be gentle unto all men, apat to teach patience. Verse 25, in meekness instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. No? Verse 26, no? And that they may recover themselves, no? Out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Okay? By him at his will. Okay? Alright. Now let me read in Tagalog version. Okay? Tagalog version, no? 2 Timoteo pahina 2 versikulo 22 hanggang 26. Okay?
Ito sa Tagalog, dadapat layuan mo ang masasamang pita, no, na kabinataan, no, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig at kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis, no, pure heart. Okay? Ang sabi, ulitin natin, no, sa ating 2 Timoteo na 2 versikulo 22 hanggang 26. Okay? Dapat layuan mo ang masasamang pita, no, ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Okay? Versikulo 23, ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan, hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo, no? Conversation. Okay? Versikulo 24, no? Gender strife. Okay? Versikulo 24, no? At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat sa sapat na makapagturo, matiisin. Okay? Yun. Versikulo 25, no? Nasawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan. Okay? Versikulo 26, at sila'y makawala sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban, no? Ayon sa kanyang kalooban. Okay? Now let me read that in Spanish. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? 2 Timoteo capítulo 2, no? 2 Timoteo capítulo 2 versikulo 22 hanggang 26, no? Saglit lang, no? Okay, let's continue, no? 2 Timoteo capítulo 2 versikulo 22 hanggang 26, no? Huye también de las pasiones, no, juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, no. Versículo 23, no, pero desecha las cuestiones, no, cuestiones necias y lisensatas, no, sabiendo que engadrán con tiendas. Okay? Versículo 24, no, porque el siervo del Señor no debe ser, no, contencioso, sino amable para con todos, no, apto para enseñar, sufrido, no. Versículo 25, no, y con mansedumbre corrija los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, no. Versículo 26, no, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos y voluntad del él. Okay? Yan ang sinasabi, no, sa Spanish, no. Now let's go to the other scripture chapter and verse. Okay? Dito tayo sa ating at 2 Timothy din uli, no. 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 6, no. 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 6, no. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Okay? Verse 3, no? For the time will come, they will not endure sound doctrine, but after their own lust, no, shall they reap to themselves teachers having itching ears. Okay? Verse 4, no? And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables, no? Verse 5, but watch thou in all things, no? Endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry, no? Verse 6, no? For I am now ready to be offered, and the time of my departure is in hand. Okay? Sama natin ang hanggang 9 or whatever, no, hanggang 9, no, or 8. Okay, sama natin kasi 2 to 6 tayo, no, sama natin 7, 8, no. I have fought a good fight, no, I have finished my course, no, I have kept the faith, no. Verse 8, henceforth there is laid up for me as crown, no, of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at the day, and not
to me only, but unto all them also that love is appearing. Okay? Verse 9, no? Do thy diligence, no? To come shortly unto me, no? Okay? Yan ang sinasabi, no? So, sinama natin hanggang verse 9, no? So, binasa natin verse 2 to 9, okay? Let me read in Tagalog version, okay? 2 Timoteo 4, versikulo 2 hanggang 7, no? Ipangaral mo ang salita, no? Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahon, sumawata ka, sumuway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinhod at pagtuturo. Yan ang ginagawa natin dito araw-araw, okay? Nangangaral tayo pagpapahinhod, pagtuturo, no? Kahit hindi natin trabaho yan, hindi ko pinag-aralan yan, pero nandito tayo nangangaral. Ipangaral mong salitang magsikap kang sa kapanahonan, sa di kapanahon, sumawata ka, sumuway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinod at pagtuturo. Versikulo 2, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang mga magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tenga, no? At magsisipagbuntong sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Okay? Versikulo 4, no? At hihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa kata, no? Versikulo 5, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Okay? Ginaganap natin araw-araw. Okay? Versikulo 6, sapagkat ako'y inialay na at ang panahon, no? At ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Okay? Panahon ng aking pagpanaw ay dumating na, no? Versikulo 7, no? Nakipagbaka ko ng mabuting pakikibaka, no? Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya, no? Versikulo 8, no? Versikulo 8, no? Buhat ngayon ay natatanan sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng nangaghahangad sa kaniyang pagpapakita. Versikulo 9, magsikap kang pumarini ng madali sa akin. Magsikap tayong pumarini sa kanya ng madali. Okay? Let me read in Spanish. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? 2 Timoteo kapitulo 4, versikulo 2 hanggang 9, no? Qui prediques la palabra que intes, no? Tiempo y fuera di tiempo redargoye, no? Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versikulo 3, no? Porque vendrá tiempo cuando no soprirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír, si amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿no? Versikulo 4, ¿no? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán y las fábulas, ¿no? Versikulo 5, pero tú, si sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, completo ministerio. Versikulo 6, ¿no? Porque yo ya estoy para ser santificado y el tiempo de mi partida está cercano. Okay? Versikulo 7, ¿no? Y peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y guardado la pena. Okay? Guardado la pena. Okay? Dito tayo sa ating versikulo 8, no? Pero lo dimas mi esta guardada la corona de justicia, y cual me dará el Señor, pues justo el aquel día, y no solo y mí, sino también y todos los que aman su venida. Okay? Versikulo 9, no? Procura venir pronto e verme. Okay? Procura venir pronto e verme. Okay? Yan ang sinasabi ng ating 2 Timoteos kapitulo 2, versikulo 2 hanggang 9. Okay? Now let's go to our third video. Okay?